Bali, Tecno. Yan, Tecno Master na 101. Okay? Ito, medyo may kalumaan na siya. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo. Di ko lang matandaan kung saan galing to eh. Galing Visayas ito. Samar or Leyte, Masbate, basta. Gawing probinsya ito. Ngayon, ang issue nito ay hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong issue nito. And then, kung mapapansin nyo, may kalumaan na siya. Yan, Tecno Master na 101 ha. Ngayon, ito troubleshoot ko na. Kaso, ang hirap niya i-on dito. Kaya hindi natin malaman kung anong problema doon sa may mainboard. Kasi nga, ihirap i-on dito. Ngayon, papalitan ko yung task switch. And then, palitan ko na rin yung control para sabay isang galawan lang. Akala ko, dito lang yung tanggalan. Katulad sa Lexus. Kaya inangat ko tong transformer. Oh. By the way, gawan ko na lang ng video to na review na lang para mahiwala yung video natin. Laking transformer nyo. Yung pala, pwede naman pala. Pwede pala tanggalin ito kasi series style lang. Pwede pala tanggalin to na itumba natin yung ito, yung front panel. Ito sa may soft start. And then, switch. Pambihira na yan. Tanggalin ko pala muna ito. Tapos, palitan ko yung control. And then, yung switch, kailangan gumana siya para malaman natin kung ano yung mga problema dito sa may mainboard. Okay? Yan o, luma na siya. Medyo may pagkabulok na. Nabaklas ko na yung soft start. Ngayon, napalitan na pala ng control to. Ang problema natin dito sa control ay ito. Mahaba yung shaft nito. Mahaba yung shafting nito. Kaya siguro gumawa sila ng paraan, pinatong dito. Na ganun talaga gagawin mo dyan. Kasi wala namang mabibili ng itong klaseng control na mahaba yung shaft eh. Tapos wala na, sira na yung pag itong tsura oh. Bulok na oh. Bulok na. Tapos ito, bulok na rin oh. Talagang palitin na rin to. Ngayon ito, wala tayong pamalit ng ito kahaba na mahaba na naman shaft nito. Wala, kakayurin lang natin to. Diskarte lang ah, para mabuo. Kayurin lang natin to, tanggalin natin to, tapos kayurin para maging okay siya. Tapos papalit ako ng control. Ganito na lang din gagawin natin kasi sabay natin palitan yan. Although pwede naman pala kahit nakabaon eh. Kasi mahaba naman pala pihitan bro eh. Kahit umiksi lang ng ano, ba? Kahit no umiksi lang ng dito. Pero mga langanin pa rin talaga. Langanin pa rin eh. Kasi masasagad yan sila lalim eh. Angat talaga. Sobrang haba kasi ng liig niya. Sobrang haba ng liig niya. Okay, bala na. Diskarte yan ah. Binalik ko na yung front panel. Hindi ko na ipakita sa inyo pala kanina kung paano ko ginawa or pinalitan yung task switch. Kumain kasi ako. Nawala ko sa wisyo ko. Ito pinalitan natin. Oh. Kinutkot ko sana. Kaso naalala ko meron pala akong pamalit. Pinutol ko lang. Tinanggal ko yung laman dito. Kasi dinugtong ko siya dito. Kasi yung switch ko or yung task switch na meron ako dito is maiksi. Okay, kaya dinugtong natin yung shaft niya dito. Yan. Tapos tong control bago na ito, pinalitan ko na rin ito. Okay, sana yung control niya. Ito pala. Hindi ko lang napakita kanina. Ayan. Ganitong diskarte din ginawa natin. Nasa taas na rin. Nakapatong na rin sa taas. Okay, pinatong natin sa taas siya para umabot dito sa may knob nyo. Although pwede pala kahit na maiksi pala, ibaon lang ng todo. Kaso mababaon yung knob. Okay lang, napalitan ko naman eh. Ngayon, tingnan nyo kung ano mangyari ah. O natin yan dyan. Yung dito, yung front panel, hindi ko na ibalik yung yan nyo. Saan ba yun? Ito. Okay. Ngayon, o natin. Take 2. Kanina, nag-on siya, tapos may ayaw na naman mag-on. Ngayon, pinanginang natin yung mga parts. Okay? Tapos ito sa may transistor 551 nito eh. 1, 2, 3. Tapos 5401. Pinalitan na natin kasi medyo nakalawang na. Yan, pinalitan na natin. Sana gumana na ito. Itong IC na to, ininang ko na ito eh. Pero kanina nag-start tapos ayaw na naman. Ngayon, sana gumana na. Try ko ibalik ito. Binalik na natin ulit to. Ngayon, try natin kung mag-on na ito. Kaya nag-on na. Pero obserbahan pa rin natin to. Baka isa to sa mga sakit niya eh.
Okay, tingnan natin. Hindi naman nakakuha yung bulb natin. Wala namang tawag ito, yung indikasyon na mataas yung bias or may shorted. Ngayon, sukat na lang tayo ng biasing nya. Okay, tester natin 2.5. Sukat tayo na to eh. Kailangang linisan ng todo to. Naglagay na ako ng speaker. Ayan o. May audio input na rin yan. Ngayon, ang problema, wala siyang audio. Ay, laptop natin gumagana oh. Dito may audio, dito mahina. Bago na yung control yan ha. Bago na yung control yan. Pinalitan natin yan. Dito, maingay dito. Maingay, baka may problema. Dako pa tayo sa may input buffer na nito. Sa totoo lang, recondition na mangyari dito. Baga tapos tayo dito. Ngayon, balik tayo doon sa may back panel sa input. Pag napatino natin yung back panel, saka tayo pupunta dito sa may main amp nya. Although yung main amp nya is may bias naman eh. Normal naman yung bias nya. Ngayon, punta tayo doon sa may likod. Baklasin muna natin yung input buffer nya. Baklas ko na yung yung input buffer. Medyo kinalawang na nga to. Sana madala pa sa contact cleaner lang. Okay, mag-audio trace tayo rito. Yung may kalumaan na talaga siya. Sana madala sa sa may contact cleaner. Patakan ko lang ng contact cleaner muna to. Tapos salangan ko ng audio tracer natin. Tingnan natin kung ano magiging labasan nito. Sana mapatino pa natin. Okay? Lagay na ako ng contact cleaner dito sa mga switch. Okay na yung galaw niya. Ngayon, sinukatan ko yung supply niya dito. Wala tayong makuwang supply or walang lumalabas na voltahe dito. Walang lumalabas na voltahe. Ngayon, suyurin natin to. Kailangan natin baklasin itong kailangan natin baklasin itong supply. Tapos check natin kung bakit walang supply yung input buffer niya. Alam ko na pala kung saan siya kumuha ng supply. Wala pala dito sa may blue na to. And then brown na to. Ang supply is galing dito sa may main. Tapos magre-reduce lang sa dyan no, sa may resistor malaki na yan. Tapos dadaan dito sa may alam ko tip 1 to 7 yata yan. Ang value niyan. Yan pala sa dumaan. Ngayon nagkaroon siya ng supply. Ang problema dito sa may sakit. Wala na yung kapares niya nito. Wala yung kapares. Baga yung ito na lang naiwan. Tapos minabaon na lang diretso doon. Pare siguro maluwag yan. Maluwag siguro. Kaya minsan wala siyang supply. Ayun gagawin ko. Hinangin ko na lang yan. Hinangin ko siya sa ilalim. Rekta na lang. Okay? Okay. Bali ito yung sinasabi ko. Yung mga sakit na yung kapares na ganito. Wala na. Wala tang bugbog na sa repair ito. Tulad nito. Wala na rin to. Binabaon na lang to. Binabaon na lang. Kaya siguro minsan merong wala yan. Ngayon nagagawin natin, putulin na lang natin tapos hinang na lang diretso para sigurado. Lahat siguro ng mga wala ng kapares is diretso na lang natin hinang para sigurado. Mahirap yung ganyan. Or di kaya maaaring magkakalus pa yan eh. Dito pala siya kumuha. Dito sa may supply ng low voltage. Tapos magkaroon lang siya ng reducer dito sa may resistor na malaki nito. Magre-reduce lang siya tapos i-regulate nito para magiging 15. Okay, rekta na lang natin. Pambihira na yan. Ito na lang ginawa natin. Mas matibay ito. Sigurado talaga na may contact to. Di ba? O, ayan. Tapos yung iba dyan, ganun din gagawin ko dito. Kasi yung iba dito, bunot na. Wala nang mga tulad mga sapa, no? Wala nang mga naiwan. O, tingnan nyo. Wala na, di ba? Oh. Saan pa yung isa? Ito, meron na iwan dito. Yung isa, wala na rin. Dito yan, oh. Ayan, dito. Pambira na yan, oh. Okay, ginawa ng unang gumawa dito. Ba't ganun, no? Okay, diskartehan natin, ah. May supply na siya. Ang problema, wala pa rin audio. Ito, meron to dito. In. Meron, channel 1, channel 2. Ngayon, ito yung control. Control to eh. Dapat may lalabas na audio dito. Oh, wala. Wala. Tapos, saan yung isa? Ito sa loob. Wala, oh. Okay, wala siyang audio. Ngayon, ang gagawin ko dito,
Hinangin ko muna lahat ng mga IC na yan, hinangin natin, buhayin natin, baka na-stock lang. Kasi kakausap ko lang kay bossing, matagal daw na-stock ito. Kaya ganito naging kalabasan niya. Okay, hinangin ko muna. Try natin kung magawa pa ito. Pag hindi na magawa ito, palitan natin ng buong input buffer to. Ito, pinahirapan na naman tayo. Ito naman, usapang input buffer na naman. Kalain mo, nagsimula ako ng mga alas 2. Ano oras na ngayon? Madilim na ngayon sa labas. Nag-alas 6 na. Pero ang hirap talaga mag-trace nito. Kanina, yung channel 2, may audio. Yung channel 1, wala. Ito na naman siya. Yan. Value ng IC na to, halos di na maninag. LM833 yata. LM833, oo. Kasi may nakasulat naman na kwan yan. May nakasulat naman dyan sa may ilalim, sa may board niya. LM833. LM833. Dito yan nakalagay, OP amp ng channel 1. Ito, channel 1 to. Kaya ang hirap mag-trace kasi madilim ito. May pintura itong board, may pintura sa taas, may pintura sa baba. Nahirap magsilip. Kaya hanggang sa inangat ko nga ito, sinusundan ko yung linya niya. Sinusundan ko yung linya niya. Ngayon, sira ito. Sira ito. Meron siyang in, walang out. Sayang, hindi ko lang naipakita sa inyo. Tinatamad akong magbaklas kasi mahirap magbaklas kabit nito. Ngayon, ito magiging labasan nyo. Ito yung in niya. Ito yung in dito. Dito galing yan sa may 8.2K. Dito. Kasi galing to dito Yan, galing to dito. Tapos, papasok yan dito. In. Yan, in itong dalawa na to. Tapos, ito out to. Out papunta sa may 1.8K. Maba, 1.8 o 8.2 pala. Papunta siya dito. Dito. Ngayon meron na siya Kanina walang out yan, pati dito. Ngayon meron na Meron na channel 2 ito, channel 2, channel 1 ito. Meron. Tapos ito yung out niya papuntang amplifier. Lakas na to, siyempre dumaan na sa preamp Ito. Ngayon naka yan? Naka mono or parallel. Ngayon ibaba natin naka stereo. Ayan, nakababa stereo. At tingnan yung diskarte ko. Hindi ako gumamit ng XLR kasi talaga pag nag-audio trace ka, kailangan mo yung ganitong technique. Kailangan mo angat ito para masilip mo na konti yung mga linya kung saan pumunta. Napakahirap gumawa ng input buffer kung alam nyo lang. Ngayon, naka stereo na yan kailangan meron dito. Meron dyan. Tapos kailangan meron din dito, siyempre. Channel 2, Channel 1. Okay? Ngayon, either Channel 1 to or Channel 2, dapat meron to dito. Meron. Pati dito, dapat meron. Okay? Ngayon, i-bridge natin. Kailangan gumana pati yung bridge. Sa taas. Sana. Yan, naka-bridge yan. Umilaw. Ngayon, ito siya. Channel 2 ito. Mawawala yung tunog dito kasi kapag nag-bridge ka, channel 1 na lang yung gagana. Ito na lang siya. Meron, di ba? Channel 1 ito. Dito, kailangan mawala to kasi naka-bridge ka. Ngayon, dapat dalawa yung out niya. Dalawa rin yung out. Kailangan meron dito. Meron din dito. Okay. Good na siya. Ngayon, ito pa, isang tip pa na maibibigay ko sa inyo. LM833, wala akong value na ganun. Pwede mong ipalit yan is 5532. Iisa lang silang pin out niyan para sila dual OP amp. Ang nilagay natin dyan is 5532 to makikita nyo. Nakita ba? Ayan, 5532 kita naman diba? 5532 yan. Linaw ng mansanas natin Ayan, 5532. Dito naman, halos hindi makita. Malabo. Pero may maninag ka, kunting-kunti. Ayan LM833. Maninag ng kunti, diba? Okay, parehas na sila. Pag sinilip mo yan sa may
Pag sinilip mo yan sa may kay parang gagel, yan yung pwede mo i-replace 5532. Pares sila dual OP amp niyan. Ayun, naging okay na to. Naging working na. Ang gagawin natin, siyempre balik natin to dito. Tapos, testing natin kung magkakaroon siya ng audio. Okay? Ang hirap. Tapos, ang technique sa pagto-troubleshoot nito, kailangan meron talaga kayong ganito. Audio tracer. Pag wala kayong audio tracer, maniwala kayo sa akin, merapan kayo gumawa ng ganitong OP amp. Ang hirap gawin yan. Kaya ito, ako meron, no? Ito, amplifier ko. Ito lang yung speaker ko. Diba? Tapos ito yung supply nyo. 12 volts. Okay na, may audio tracer ka na. Ngayon, balik natin. Naibalik ko na yung input buffer na madali natin kasi uwi na tayo. Oras na. May nakakabit na speaker yan and then may nakakabit na input. Laptop natin kanina pa gumagana yun, no? Naka non-stop. Ngayon, eto na siya. Oh, may audio. Kaso lang, ang napapansin ko, parang sira yung control na nilagay natin or baliktad. Kasi pagkapihit mo, meron agad siya, oh, tapos hindi na control. Oh. Oh, may problema sa mic 1. Ay! Okay, tika lang. Naka-short pala, oh. Pambira, oh, kaya walang control. Tika lang, naka-short. Tanggalin natin pala ito. Ang pinag-short natin kanina sa may control niya, pambira. Tika lang. Okay, ayan. Nalimutan ko sa kakamadali natin. Tinanggal natin. Pinag-short pala natin yung control niya kanina sa may socket. Okay, ngayon, ulit Ayan. Tingin ko may problema pa dito sa may front panel kasi minsan nahirap niya i-start. Okay, ulit. Yan oh. Diba? Oh. Lakasan ko muna yung laptop natin. Medyo mahina yung input eh. Ay, naka full volume na yan oh. Naka full na. Ngayon, ayun oh. Working. Okay na oh. Okay na yung volume oh. Channel 2. Yun oh. Oh ha. Okay na, hanggang dito na lang muna. Bali, putulin ko lang muna siguro yung video natin ito. Part 2 na lang yung kadugtong kasi babaklasin pa natin to. Linisin natin and then i-fix natin yan. And then tasan natin ng konti yung bias niya, mga nasa 0.25 or 26 na lang. Marami pa tayong gagawin dito. Lilinisin to. Tapos itong balikan ko pa nga ulit to eh. Kasi parang hirap niyang start. Although sabi ni Bossing, matagal daw talaga i-start pero hindi normal yun. Tapos itong mga linya ng fan, ayusin natin to. Yan o, mga sakit nila yun. Pinagagawa ng unang gumawa dito. Okay, gumagana na. Kunting himas na lang.